Biblia ay ating kunin. Praise the Lord. Okay, alam niyo na kung anong book? So, Jonah. Episode 3 na tayo. Tapos na natin ang episode 1. Tapos na natin ang episode 2. We are now in episode 3. Praise God. Chapter 3 of the book of Jonah. We'll be reading all of this, mga kapatid. Let's read this responsibly. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it. So Jonah arose and went unto Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Jonah entered the city of great journey, and the cry said, Yet 40 days, and the Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth and sackcloth. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Let them not feed nor drink water. But the man is covered with sackcloth, and one hand to God. Yea, let them turn everyone from his evil ways, and from all evidence in their hands. Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not? And that's all the words that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would punish them, and he did it not. Praise God. And he did it not. Praise the Lord. Sa ating episode 1, part 1, ang ating pamagat ay The Runaway Prophet. Sa ating episode 2, Running Back to God. Episode 3 is Running with God. Praise God. Hallelujah. Palapakan din ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Una, tumakbo si Jonah palayo sa Diyos. Pangalawa, tumakbo siya papunta sa Diyos. At ngayon, tumatakbo siyang kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bago kayo mo po, kamayang yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na bang tumakbo? Handa ka na bang tumakbo? Praise God. Let's pray for the word of the Lord. Father, bless your word. Sanctify it, Lord. Sanctify everybody. Cleanse us with the word of the Lord God. In the name of Jesus Christ, let there be blessing. Let there be growth. Let there be deliverance today in our needs, O Lord God. Let there be a recommitment upon ourselves that we may dedicate our lives before you. Lord, we magnify you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise God. Makakaupo na kayo, mga kapatid. Praise God. Praise God. Nakasubok na ba kayo, mga kapatid, na isang araw nagising ka at sabi pa ng sanlibutan, ito sa sanlibutan sabi nila, sa buong araw na yan ay napakamalas mo. Subukan niyo na ba? Have you had a really bad day? Sa sanlibutan, merong malas at swerte. Sa Kristiyano, wala pong malas at swerte. Lahat ng araw ay pinagpala ng Panginoon. Every day is a blessed day with Jesus. Can we say amen? Whether good things happen, bad things happen, we know that all things work together for good. Lahat ng bagay ay para sa ikabubuti natin. Palapakan naman natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! At meron pong isang lalaki, nasa restaurant siya, at siguro mga isang oras na, tititigan niya yung kanyang baso. May baso sa harapan niya. Mamaya biglang may pumasok po sa restaurant, black! Ang laking tao, siga. Kinuha yung laman ng kanya, yung baso niya, ipinungga, mga kapatid. Binaba sa kanyang mesa, black! Sabi ng lalaki, nagulat siya, umiyak siya! Umiyak siya parang bata. Sabi ngayon ng siga, "Uy, sandali, huwag ka iyak. Hindi ko kaya, hindi ko maati pag may umiyak eh. Yan ang weakness ko, pag may umiyak talagang pat nangihina ako. Ano ba ang problema mo?"
Sabi ng lalaki na ito, napakamalas talaga ng buhay ko. Itong araw na to, walang nangyaring maganda sa akin. Pumasok ako papunta ng aking trabaho. Na-late ako 5 minutes lang. Pagdating ko sa pinto, sabi nung amo ko, "You're fired." So sa madaling salita, wala akong magawa. Umuwi ako sa bahay. Tumawag ako ng taxi. Pagsakay ko ng taxi, naiwan ko yung wallet ko sa taxi. Hindi ako pinansin. Pero okay lang, sige lang. Alam ko namang madaratnan ko sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, sabi ko, "Honey, I'm home!" Pagdating ko sa kwarto, wala na yung mga gamit ng honey ko. At ngayon, sabi niya, pumunta ako dito sa restaurant na ito. Iinom sana ako ng lason, pero inumin mo! Napakasakit ko yan. Now, if this guy was having a bad day, that's not a really bad day. You should talk to Jonah. Dapat mong kausapin si Jonas, mga kapatid. Ano ba ang magiging pinakamasaklap na araw sa buhay mo kung hindi ikaw ay nasa loob ng tiyan ng isang isda? Can we say amen? Amen. Ito'y pagbabalik lang natin, pagbabalik gunita, mga kapatid. Ano ba ang nangyari noong nakaraan? Nalapit na konti. At ano nangyari? Si Jonah tinawag ng Panginoon para sa mga wala noong nakaraang mga Sabado na ating kinalakay ang salita ng Panginoon. He was called of God, yet he disobeyed God. Instead of following God's order to go to this city, Nineveh, he went his way and went to Tarshish. He boarded a ship. Sumakay siya ng barko, mga kapatid, patungo sa kabilang direksyon. Sa madaling salita, nagpadala ang Diyos ng bagyo, binagyo sila, mga kapatid. At ang dahilan, of course, it was Jonah's fault. Dahil si Jonah ay tumakas sa presensya ng Panginoon. So God had to discipline him. And to make the long story short, tinapon sa dagat, mga kapatid, kinain siya ng malaking isda. Amen. At sa loob ng isda, nagkaroon siya ng revival prayer meeting. Amen. Can you say amen? Huwag nyo nang hintayin, kainin pa kayo ng isda bago kayo mag-revival, mga kapatid. Can you say praise the Lord? Kasi naghihintay para tayo si Jonah. Hinihintay pa natin, lamunin tayo ng isda, tsaka lang tayo mag-worship sa Panginoon. Amen. Can you say amen? Okay, so that's the long story, the short one pala, ng ating introduction. Si Jonah, ito na si Jonah. Nag-iba na ngayon ang direksyon. Now, notice, in chapter 1, when God called Jonah, the Bible says, Jonah, the son of Amittai. Tinuko yung kanyang pamilya. Anak siya ni Amittai. Pero sa 3rd chapter ng Book of Jonah, hindi na sinabi yun. Ang sabi niya lang, tinawag ng Panginoon si Jonah. Why? Because there was now a great change in this man. Nagbago na ang tao ito. Ang dating disobedient, ngayon hindi na disobedient, mga kapatid. Masunurin na sa mga salita ng Panginoon. Can you say, praise the Lord? Masunurin na siya eh. Napangasin niyo ba sa Bible? The Bible gives emphasis to names. Binibigyan ng diin ng Biblia ang pangalan. Amen. Amen. Sabi nga ni William Shakespeare, what's in a name? Ano ba ang nasa pangalan? Well, mahalaga ang pangalan ng tao. Si Jacob, dating mandaraya. Excuse me for using this term. Manduruga, sabi pa ng mga salitang kanto. Diba? Dinadaya yung mga tao, mga kapatid. Sarili niyang magulang, dinaya niya. Uncle niya, dinaya niya. Sino ba maging worse kay Jacob, diba? Pero when Jacob met God, something happened to him. Something was changed within him. Nabago siya, mga kapatid. Hindi siya tinawag na Jacob. Ngayon, tatawagin ka ng Israel, which means you are a prince with God. Isa ka ng prinsipe sa harapan ng Panginoon. Can you say amen? Si Jonah, bigla na bago, mga kapatid. Yung dating masawain ngayon, Jonah, seryoso. Parang PMA na, mga kapatid. Can we say amen? Parang taga West Point na. Mali pa pala sa kaliwa. Disobedient ako. Nag-iba na si Jonah. Imagine mo eh. Dumaan ka ba naman sa tiyan ng balyena eh. Pag hindi ka pa nabago eh, mamadalang sa'yo.
Sabi siguro ng Panginoon, Jonah, sa susunod, buhaya na yan. hindi na balya na mapakain ko sa iyo. Can you say, praise the Lord? You see, things have changed with Jonah. He was a changed man. Nung ginawa siya, nung balyena, mga kapatid, actually hindi pala balyena yan, sabi ko sa inyo, dilis, di ba? Okay, nung ginawa siya ng dilis. Okay, wala ko sa Bible kung anong isda yun. Okay. Kay Pastor Richard lang yun, sister, baka magtaka ka. Iba naman magtuturo ng church na to. Hindi, wala sa Biblia kung anong isda yun. Ang sabi ko nga nung nakaraan, problema na ng Diyos, kung paliitin niya si Jonah, o palakihin niya yung dilis. Diba? Ang sabi lang ng Bible, it was a great fish. Isang malaking isda. Niluwa si Jonah, mga kapatid. Ito ngayon. Now imagine mo, kung ikaw ay galing sa tiyan ng isda for 3 days, sa palagay mo yung gel mo nandyan pa. Sa palagay mo, sister, yung gel mo kaya wala na, lumot na yan dito sa pinag mo. Hindi na. Di ba? In fact, if we will go back in chapter 2, sabi ng Bible, sabi ni Jonah, Lord, yung mga seaweeds nasa uluhan ko na. Imagine mo, paglabas si Jonah, ang susunod niya, seaweeds, mga kapatid. Yung arusep, alam niyo yun? Ayun na nasa uluhan niya, mga kapatid. Tapos imagine niyo, lumanding siya sa Assyria. Pagkakita ng mga tao, sino ito? Diba? Some might have thought he was an alien, no, from outer space. Kung siguro sa panahon ngayon, naku, alien, o kaya baka Shokoy ito. Kasi itsura niya, gula-gulo nito yung damit, mga kapatid. So when God called him the second time, Jonah, it's time for you to do what I intended for you to do. Yung aking original plan para sa iyo, ganun pa rin, Jonah. Hindi nagbago. Akala natin kasi kuminsan pagtatakas tayo sa pagtawag ng Diyos, magbabago ang isip ni Lord. Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Meron bang sinabi ang Diyos na hindi niya ginawa? Gagawin niya ang kanyang sinasabi, mga kapatid. And we say, praise the Lord. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Arise! Go unto Nineveh, that great city, and preach. Everybody say, preach. Preach. Yan. Sa chapter 1, balikan nyo ng konti, chapter 1. Arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it. Pansinin niyo pagbabago naman. Yung una, sumigaw ka laban sa Nineveh. Ngayon, iba. Nagkaroon na ng leniency. Ha? Humiyaw ka. Cry against it. Ngayon, sabi ng Panginoon, pangaralan mo sila. Preach! Ano dahil? Alam niyo, mga kapatid, minsan naiisip ko nung binabasa ko yung chapter 3 ng Book of Jonah, sabi ko, sana ganito yung audience na pangangaralan ko. Can you say amen? Amen. Kasi minsan pag nangangaral kami mga pastor, nangabali na yung litid namin, yung iba. Can you say amen? Amen. Yung iba naman, habang nag-ipit, say amen. Amen. Praise the Lord. Preach it. Yung iba naman, nagtitingin ng listahan ng mga utang. Sino kayo sinilig ko? About this man, this man's message, it was only 8 words. Pag-isipin mo maigi, Brother Tides. 8 salita lang ang mensahe niya. Actually, in the Hebrew, it was only 5 words. Nung tinranslate sa English, naging 8 Pero sa original, 5 words lang. Sa summary ko, Hoy! 40 dias! Patay kayo! Yan ang Richard translation. 40 days and you're... Imagine mo mga alta, ganun lang kaikli. Sister Lida. Pero ang sabi ng Bible, the whole city, lahat mula hari, hanggang sa pinakabata, pati yung mga animals. Wow!
Kaya habang nagbabasa ako, sana gantong audience ko. Can we say amen? Sige mo, 8 words lang. Mga kapatid, 40 days, patay kayo lahat. Diba, yun naman talaga sinabi niya. Meron ka na lang 40 araw. Pagkatapos, bye-bye. Now, isa nag-iisip ko, bakit kaya gano'n ang mensahe ni Jonah? Parang wala man lang joy, ano? Kasi kung sa Bible School, sa amin sa Bible School, tuturuan kami. Mangangaral kayo, pag nangaral ka ng matigas, bandang hulihan, kailangan merong malambot. Meron ng panggamot. Yan. Kumbaga, kata! Sundan mo kagad ng gamot. Antibiotic kagad. Oh. Para gagaling. Hindi, gano'n yung sinasabi sa Bible School kasi kailangan mahili yung tao. Pero si Jonah, hindi. Katsa! 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 Pero siya, praise the Lord. Pasin niyo yung mensahe. Mga kapatid, pag-uwi niyo sa bahay niyo, pagbasahin niyo maigli. Merong man lang bang liwanag doon sa kanyang sinabi? Meron ba lang hope doon? Walang hope eh. Walang sinabi na after 40 days, kung magsisi kayo, papatawarin kayo. Walang sinabi. Yes, amen. Alam ko yung naglalaro sa isipan ni Jonah. Mga kaaway namin kayo. Kayo mga Assyrians. Nasa prophecy, kayo ang lulupig sa bansang Israel. Kaya 40 days, patay na kayo! Balikan natin ha? Balikan natin ng konti. Si Jonah, bakit ayaw niyang mangaral sa Nineveh? Dahil kaaway nila ang Ninevites. Amen. Kaya nung binabasa ko, di ako nagkatakay. Bakit ayaw lang ipaliwanag pa ni Jonah? Kasi kung preacher ngayon, di ba? Minsan kasi, mahaba naman ang preaching ni Pastor. Ang tagal matapos. Amen. Let me say amen. Hindi na isa ka namin. Praise God. Pero si Jonah, wala na, pahaba-haba. Basta naglakad siya, sabi, utos mo yan, Lord, ha? Ipangaral ko. Sige, pangaral ako. 40 days, patayin kayo. 40 days, patayin kayo. Bawat nakita niya, 40 days, patayin kayo. Mabuti naman, 40 days na lang. Walang message of hope. Di ba kung sa atin pa nangaral yung pastor. Pero mga kapatid, may pag-asa sa Panginoong Hesus Kristo. Merong Diyos na nagmamahal. Pero kay Jonah, wala yun. Sabi lang niya, 40 days, patay kayo. Can we say amen? You see, there's something wrong sometimes with us. Why? Because we depend our revival on the person standing on the pulpit. Minsan kapag hindi mo type yung preacher, ayaw mong mag-revival. Hindi ko type yan. Si Pastor Kabukan yan eh. Ako na, example ko rin sarili ko. Bakit? Kasi malapad ang noon niya, kumikinig ako. Nakisilaw ako pag nag-preach siya. Huwag na lang yung pangit, ha? Baka mamaya pangit na kabagit ko yun. At sarili ko na lang para wala nang ano, di ba? Namimilit tayo kung minsan. Pero itong mga Ninevites, do they have a choice? No, they don't have a choice. Yung pinadala pa ng Diyos, ayaw mangaral. Sabi mo naman. Di ba? O minsan, pag hindi mo favorite yung preacher, ay, hindi ako akin. Wala ka dyan kasi hindi ko favorite yan. Yung favorite ko, gusto ko si Pastor Holt, mangaral dyan. Kaya gusto ko si Mathematics, papatong sa pulpit yan. Aatin lang ako pag nakita ko si Pastor Librado, pumatong sa pulpit. Ano nangyari? Kung minsan, ang preaching ng salita ng Diyos, ginagawa tayong entertainment. Amen. And it is no wonder, sinabi ni San Pablo, darating ang araw, ang mga tao makikinig lang sa mensahe na makakakiliti sa kanila. Amen. Ayaw natin yung mga hard sayings. Ayaw natin mabibigat na mga pangangaral. Mabigat na yung pangangaral dyan. Hindi na ako a-attend dyan. But you see, the Ninevites, they don't have a choice kung anong preaching dyan. Pag nangaral si Jonah, 40 days, you're going to die. Hello? Amen. Preacher. Hallelujah. Come on. Amen.
Binigyan siya ng mensahe. Alam niyo mga pastor, minsan nagpupuyat pa kami. Amen. Minsan lang. Nagpuyat pa yung pastor. Ano yung nakatulong lang, to be honest, may mga time na hindi ka inspired eh. Right. Amen. Sabado na ng gabi, alauna na. Wala na preach ko. Amen. May mga panahon na ganoon. Right. Nagsusunod ng kilay yung mga pastor. Tignan yung mga pastor natin, wala ng kilay. Amen. Yung po, figure of speech, ibig sabihin, nag-aaral ng maigi. Now, let me give you an example. Sa isang British Weekly, ang pangalan ng magazine, the British Weekly, meron pong sumulat. Sabi niya gano'n sa editor, Dear Sir, bakit itong mga pastor na ito, itong mga ministro na ito, nangangaral every Sunday, nagpapakahirap sila, nag-i-study sila, and to be honest with you, sabi nung sumulat, sa dinami-dami ng preaching na narinig ko, siguro mga 3,000 ng sermon ang narinig ko, wala akong matandaan kahit isa. Grabe talaga. May kasunod pa. Sabi niya, hindi kaya nagsasayang lang ng oras itong mga pastor na ito sa kanilang ginagawang pag-study. Samantalang yung mga kagaya ko, wala namang naaalala ng mensahe kahit isa. Yung editor nitong British Weekly, mga kapatid, nagkagulo sila lahat. Paano niya sasagutin ito? How will we answer this question? Kung ano-ano mga sagot ang naisip nila. Hanggang sa merong sumulat in response. Sabi niya, Dear Sir, in response doon sa sumulat, alam mo, meron akong asawa. 50 years na kaming kasal ng asawa ko. At araw-araw sa ginawa ng Diyos, nagluluto yung asawa ko. At totoo lang, wala akong maalala kung ano yung menu na niluto niya kahit minsan. Pero sa awa ng Diyos, kinakain ko at buhay pa rin ako hanggang ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mahalaga ang pangangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, through the foolishness, kasi ninyo sabi ng Bible, through the foolishness of preaching. Bakit? To the Greeks, it was foolishness. Yes. At hindi lang yun. To the Jews, it was a stumbling block. Yet God used preaching to deliver the Word of God to His people para pangaralan ang mga anak ng Panginoon. And we say, praise the Lord. Praise the Lord. Sinugo si Jonah. He started to preach the Word of God. Kaya nga may mga panahon, mga kapatid kaming mga pastor, nangaral ka. Pag-preach mo, revival yung mga tao. Kasi pumapasok yung pride. Galing ko talaga. Praise. Totoo yun. Amen. Kung magiging honest lahat ng mga preacher. Nung bago akong graduate sa Acts, hindi pa pala ako graduate. 3rd year ako. Si Pastor Jesse Valenzuela, in-invite ako. Hindi pa ako graduate, mga kapatid. First time kong mangangaral sa isang church na malaki. Sa Acts Light Tabernacle. Katakot-takot na fasting, mga kapatid. Panalangin, Lord, in the name of Jesus, hallelujah, let your anointing flow. Pero maaway ng Diyos. Nag-flow yung anointing. Sugat ako. Parang may nagkikita sa akin, mga parang may dictation. Pinangarap ko nung Sunday, mga kapatid, ako, revival sila. At sa totoo lang, pumasok yung hangin. Kaya ito, nagiging honest ako sa inyo. Amen. Amen. Pumasok yung hangin sa utak ko. Acts Light Tabernacle. Kahit tanongin niyo yung mga galing Acts Light, hindi basta-basta ron. Yes. Pag nangangaral si Pastor Jesse, English yan, mga kapatid. Yes. Amen. Ha? Tapos talagang medyo pino pa yung dating nila. Very fine siya, Pastor Jesse, di ba? Pag nangarap. Amen. Eh kung very fine sila. Yan, basta-basta to si Richard. I'm just being honest. In-invite ako ni Pastor Abs Gamayon. Ba, isa rin big na church. Aba, ngayon, konting fasting na lang. 1 meal. Yung prayer medyo, Lord bless this sermon. Konting study.
Pagdating ko nung mga kapatid sa Imus, Cavite, nangarap na ako. Alam niyo, nangyari mga kapatid, para akong tuod. Ganyan lang ako. Para akong ano yung ministro ng kung saan man. Mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Hanggang ngayon, hindi ko po may paliwanag. Hindi ko may paliwanag ano ang nangyari sa akin. Hindi ba ako alam nyo? Lakad ako rito, punta ako doon. Saan ko nakakarating mga kapatid eh. Pero nung time na yun, para akong nanigas doon sa pulpito, nakagalan na ako. Hanggang matapos mga kapatid. Totoo lang, nung tumawag ako ng altar call, hindi na ako tumingin. I was really disappointed with myself. Disappointed ako. Pray ka agad ako, Lord, bakit ito nangyari? Habang nag-pray ako, mamaya narinig ko. May ano, yung mga tao. Pagtingin ko nga kapatid, yung mga tao dyan sa harapan, nakapatira pa, yung iba nag-pray, yung iba-ibang tsura, revival, grabe yung moving ng Holy Ghost. At nireview ako ng Panginoon. Anak, remember this. You are just the vessel. You are not the owner of the word. I am the owner of the word. It's my word. Salita ko yan. Can you say amen? It is the word of God. And the same thing happened with the people of Nineveh. Habang nangangaral si Jonah, maaari yung kanyang itsura, hindi magandang tingnan mga kapatid. Pero hindi yun ang importante. The important thing is the message. In 40 days, yet 40 days, meron na lang kayong apat na pong araw. Although medyo negative yung kanyang pangangaral mga kapatid, the people understood. Yung mga nagkatrabaho sa gilid, huminto. So yun, ha? 40 days daw. 40 days, gugunawin daw tayo. Ha? Ano nangyari? Yung mga nagalaw sa park mga kapatid, biglang tumigil. Sino yun? Ano yung sumisigaw? Ha? 40 days. Tapos ibang tao eh. Hindi taga rito sa kanila. Saan galing yung tao niyan? Ano yan? Hudyan, galing yan sa Israel. Ano nangyari? Bakit gano'n? At ang sabi ng Bible, conviction began to happen to them. Bigla silang naantig sa kanilang mga puso, mga kapatid. Something happened. The Lord began to move upon their hearts. Kumilos sa puso ng mga Ninevites. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung mga tao huminto sa kanilang trabaho, nagpatira pa, they started to pray, mga kapatid. Nakarating doon sa hari. Sabi ng hari, ano yun? Ano yung mensahe? Ha? Ang mensahe ganito, 40 days na lang daw, gugunawin itong ating lugar. Now, sabi ng mga Bible scholars, mga kapatid, before Jonah arrived in Nineveh, 2 years before, nagkaroon ng earthquake. Tapos, another year before, nagkaroon ng eclipse. Tapos, biglang dumating si Jonah. 40 days. Ang warning. Now, yung mga tao ng unang panahon, they were very superstitious. Isa na kakibukas sa kanilang isipan eh. Hindi lang nagkataon ng earthquake. Hindi lang nagkataon ng eclipse. Eto ngayon, merong tao galing sa loob ng isda. Niluwa, buhay! Nangangaral! Something is true about this. At na-convict sila. Pansinin niyo yung words ng king. Sabi niya, I make a decree that everyone from the highest to the lowest, pati mga animals. Ito matinding revival, mga kapatid. Oh, hallelujah! Diba? Yes! Isipin yung revival ito. Pati yung pusa, yung aso, yung mga kalabaw nila, lahat! Lagyan ng saklot. Alam mo yung saklot? Nakakita naman kayo ng sako na abaka? Yes. Yung lumang klaseng sako. Amen. Subukan yung isuot yun pag hindi kayo nakate. Diba? Yun po, ganun ang saklot na tinatawag. Tatanggalin nila yung kanilang mga damit, yun ang kanilang isusuot. At ang sabi pa ng Bible, as a sign of extreme mourning, yung grabing pagluluksa, kumuha siya ng abo. Pati yung hari, imagine mo, the king of Assyria. Kumuha ng abo, binuo sa kanilang mga katawan as a sign of mourning. Wow. I say, praise the Lord. Praise the Lord. Diba? Kung minsan naisip natin, ay, bakit ako mag-iiyak dyan? Bakit ako pupunta dyan sa altar at taas-taas ng kamay? Masisira yung aking image. Masisira yung voice ko. But I tell you, pag narinig mo yung mensahe na ganito, 40 days, pati yung hari, alam niya eh. Alam niyo ba kung bakit? Sa history, ang mga Assyrians,
they were one of the cruelest people in the world. Pag ikaw kalaban nila, babalatan ka nila ng buhay. Literally. Literally. Para kang palaka, babalatan ka ng buhay. Papakita sa iyo yung balat mo. Imagine yung gano'ng ka-cruel yung mga tao ito. Di ba? So grabe ano? Tapos yung kanilang mga anak, iniaalay nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yung baby, ha? Iaalay nila sa kanilang Diyos. So imagine nyo kung gano'ng ka-cruel itong mga tao ito. Kaya, nung marinig nung king yung mensahe, sabi niya, magbago na tayo! Kalimutan natin yung mga masamang gawa! Amen. I say, praise the Lord. Imagine nyo kaya, no? Tatayo ang isa sa mga pastor dito ng New Life. Sasabihin lang niya, mga kapatid, in 40 days, darating ang matinding paghuhukom ng Diyos. Ano kaya reaction natin? More likely, nakain ni pastor. Di ba? Tapos na. Mga kapatid, tapos na. Yung iba matutuwa, thank you Lord. Maaga ngayon ng service. Diba? Pero sa city of Nineveh, hindi. Lumakad si Jonah 3 days, 3 araw. Yun lang ang kanyang mensahe. Sana kung meron man lang John 3:16 o Romans ano yun? Chapter 3 verse 23. Wala eh. Walang ganun eh. Walang Acts 2:38. Sabagay, wala pa ng Acts 2:38 mga kapatid. Wala rin Psalm 27, wala Psalm 23. Wala. Amen. Subukan kaya natin. 40 Saturdays. Yun lang ang mensahe. Next Saturday naman mga kapatid, in 40 days, magugunaw tayo. Amen. Di ba? Yung minsan nga lang mga kapatid, the same message ay preach ng pastor. Ayan, narinig ko na yan. Ayan, yung mensahe niya. Hindi ba nagbago yan? Ano sa amen? Pero si Jonah, 40 days mga kapatid, imagine mo, araw-araw, 40 dias. 40 days, magugunaw. 40 days, magugunaw na. Kinabukas na naman, 40 days, magugunaw kayo. 40 days, magugunaw kayo. The people responded. Pansinin niyo ito. Okay? Pansinin niyo. They believe the message. Naniwala sila sa mensahe. Hindi lang sila nakinig. 40 days. Alam niyo, balikan niyo puntahan niyo sa New Testament. Nung mangaral si San Pablo, iba-iba ang reaction ng mga tao. Yung iba nagtawanan, ano ba yung mensahe mo? Wala naman yan, nakakalokohan yan. Balikan nyo sa Book of Acts, di ba? Chapter 2. Sabi ng mga tao, wala mga ito, mga lasing kayo. Iba-iba ang reaction ng mga tao. Kaya lagi, tuwing pinapangaral ang salita ng Diyos, iba-iba ang reaction ng mga tao. Pero ito mga kapatid, very unique. Nung pinangaral ang salita ng Diyos, buong syudad. Wow. You say amen? Amen. Ibang klaseng revival. Hindi lang sila nagsabi, siguro tama nga yan. Oo nga, siguro. Hindi. Once they believe, they acted upon their belief. Anong ginawa nila? Nag-ayuno sila kagad. Nag-fasting kagad yung mga tao, mga kapatid. They wore sackcloth. Grabe na tagal. Diretso kagad, mga kapatid. Everybody say, wow. Wow. Hallelujah. Sa ating iniisip. Ayan. Ano ba yung mensahe na yan? May mga Jonah pa kaya? Ang natitira mga kapatid. Patayin tayo. Lahat sila. Simula na sila. Manalangin. Silimangin tayo. Taas ang kanilang mga kamay, mga kapatid. Sino niyo maigi, no? As in, everyone. Pati yung mga bata. Subukan niyo umaten ng youth camp.
Hopeless. Kaya yung Sunday School Congress, mga kapatid, mga bata, 8 years old, 6 years old, tumatanggap ng Holy Ghost. Yes. Amen. Isang pinag-present ako sa Sunday School, mga kapatid, tuwa ako. Kita ko yung isang bata, nag-speak in tongues siya, mga kapatid. Yung malalaki niya sa duda ka pa, nag-speak in tongues, di ba? Kasi pwedeng gaya-gayahin. Pero pag ang bata, hindi. Amen. It was genuine. Bakit ko alam? I was baptized with the Holy Ghost. I was 11 years old. 11 anyos na ako, mga kapatid. Alam ko, hindi ko gawa-gawa yun. Ha? Hindi ko gawa-gawa dahil talagang tumatawa kami. Yung una namin nakita, pinagkatawanan namin eh. Umattend kami sa Angeles City. Kita tayo, hindi nga kami nag-revival eh. Nag-revival kami sa panonood. 4 kami ng mga young people, brother friends. Lahat. Pag nag-revival na isa, tignan namin yung ilong. Yung nagsama sa amin, medyo ewan ko, nagagalit na ba siya? Gusto niya kasi kung sakalin, ano ba itong mga taong ito? Pero dumating yung time when the Word of God was preached to us. These same young people, mga kapatid, isa si Pastor Felix Ortines. 9 years old pa lang siya noon. Puro kami mga bata. But you see, the Lord was good. Mabuti ang Panginoon. Ibinuhos niya ang kanyang espiritu. Ano na ang kailangan natin gawin? Simple lang. Manampalataya ka. Kagaya nito mga nilibay dito. Wala na sila mga pag-aalinlangan. Wala na mga doubts sa kanilang isipan. This is the right thing. We should follow after this. They fasted, mga kapatid. They humbled themselves. They cried out to God, Lord, maawa ka, Panginoon, maawa ka. Another thing about this, di ba kung minsan, meron tayong mga kakilala, mga kapitbahay, ang kapitbahay, adik yan. Talamak na yan. Wala nang pag-asa yung tao na yan. Hopeless na yan. Bakit ako magsasayang ng oras ng pangaralan yan? Hopeless na yan eh. Balikan mo yung mga Assyrians. Anong palagay mo? Yung mga Assyrians ba eh, hopeless? Sa palagay natin, hopeless. Isipin mo, babalatan ka ng buhay. Hindi na maaawa ang Diyos sa kanila. Umabuti. Ay, yun ang nasa isip ni Jonah eh. Actually, alam niyo, habang nangangaral si Jonah, ang iniisip niya, huwag sana silang magsisi. Huwag sana. Amen. Okay, you will find that in episode 4 ng ating pangaral about Jonah. Ini-expect niya eh. Sabi niya, kaya ito lang pangangaral ko, I will not preach hope to them. Hindi ko sila bibigyan ng pag-asa. Hindi ko sila bibigyan ng time na magsisi. Hindi ko sabihin na ito ang paraan para maligtas. Mangaral kaya tayo dito. Mga kapatid, maiimpyerno kayo lahat! Mga makasalanan kayo! Hanggang doon na lang ang mensahe. Hindi pa pag-uwi mo, anong feeling mo? Impyerno ko, anong gagawin ko? Di ba? Wala man lang hope. Paano ako maliligtas? Eh, dito nga sa New Life, di ba? After ng preaching eh, merong pang ano? Anong tawag na daw? Orientation. I-orient ka pa. Ito ang paraan para maligtas tayo. Pero kay Jonah, wala yun. Kasi ang gusto ni Jonah, huwag silang magsisi. Amen. Amen. Bakit mo Lord bibigyan ng pag-asa ang mga taong ito? Mga talamak na ito, mga to. Excuse me for using that word, ha? Pero wala akong ibang maisip eh. Amen. Wala nang pag-asa ang mga ito, Panginoon. Napakamalupit sila masyado, Panginoon. Huwag mo silang iligtas. Yung naisip eh. At you see, iba ang Diyos. Amen. Amen. Everybody say, iba ang Diyos. Hallelujah. Nung makita ng mga tao yung bata, sabi ni Prophet Samuel, wala ito. Uhugin pa itong bata ito. Hindi ito magiging hari. You see, when the people saw a child, God saw a king. Yes. Let me say amen. Amen. Nung makita ng mga tao si Jacob, sinungaling ito. Mandaraya ang taong ito. Wala nang pag-asa ito. Pero ang nakikita ng Diyos, prinsipe. Yes. Magiging prinsipe ko ito.
Can you say amen? Can you say praise the Lord? Nung makita ng mga tao, yung isang ano nga kapatid, farmer. Farmer lang ito. Wala itong silbi. Hindi na nakita magiging prophet yung mga kapatid. Nung makita ng mga tao si Pedro, si Andrew, mga amoy isda. Naku, amoy daing ito mga to. Wala itong pag-asa. Hindi na ito aangat sa buhay. Ano nakita ng Panginoon? Apostol Pedro. Pero kahit ng Panginoon, hallelujah. It's not God's way of thinking. It's not our way of thinking. Sabi sa praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng ibang mga tao, wala. DH lang ito. Wala ito ulan. Hanggang dyan ka na lang. No, sir. Iba ang nakikita ng Panginoon. God will use you greatly. God will bless you greatly. Let me say praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung mga Ninevites parang hopeless sila. Pero ang Diyos hindi. Amen. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, God. Mahabang mahaba. Yes. Ang awa, ang pasensya, ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Kung iniisip mo, wala na akong pag-asa, Pastor. Meron kang pag-asa. Iniibig sa akin, meron kong iniibig sa iyo. Iniibig ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Thank you, Hindi mo God. naiintindihan, Pastor. Thank you, Lord. Baon na ako sa kasalanan kay Jesus. Ang sabihin ko sa iyo, alam mo, ang pinakagusto ng Panginoon, yung mga baon sa kasalanan. Yes. Amen. Kasi doon siya expert eh. That's right. Amen. Yun ang kanyang expertise. Yun yung mga hinahanap niya. Yung parang mga walang pag-asa. Yung parang walang patutunguhan ng buhay. Sapagkat ang sabi niya, ang glory sa akin. Amen. Ang glory sa Panginoon ng akin. Hallelujah! 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 Tayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah! Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! What a God! Anong klaseng Diyos ito? Praise God! Praise God! Hallelujah! 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 Meron sa atin ngayon dito ngayon, mga kapatid. Nagkaya ka ni Jonah, tumakas. Maaaring meron sa inyo dito, matagal na kayo naglilingkod sa Panginoon. Nang hina ka, you became disillusioned, nawalan ka ng gana, hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Tapos nakabalik ka. Iniisip mo, ay hindi na ako nagamitin ng Panginoon. Pero si Jonah, mga kapatid, kagaya rin natin, lumayo. Lumayo sa Panginoon. Pero binigyan pa rin ng Diyos ng second chance. Meron pang pag-asa. Yung mga Ninevites, meron pa bang hihigit sa mga tao ito sa pagiging makasalanan? Yet God gave them a chance to be back, to be used of Him, para magamit ulit sa Panginoon. Isa lang ang mensahe ngayon, mga kapatid. God is gracious. God is full of compassion. Punong-puno ng awa ang Panginoon. One time when Jesus was preaching, nangangaral ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Umiyak siya. Sabi niya, ang mga taong ito kagaya ng mga tupa na naliligaw. You see, Jesus was moved with compassion. Ang Diyos natin punong-puno ng pag-ibig. Punong-puno ng awa. And He is giving us an open door to run back to Him and to run with Him. Tumakbo tayong kasama ang Panginoon. Because there is a victory in Jesus. Ating taas ang ating mga kamay, mga kapatid.